Ikaw bang nagnakaw sa kwintas ko? Diretsa ang tanong nito. Hindi po. Tapat siyang sumagot. Hindi ko po magagawa na magnakaw. Oh, really? Hindi naman naniniwala ang Donya. Knowing your kinds, alam kong mabilis lang para sa inyong maakit sa ganong mga mamahaling kwintas. Mariin siyang napalunok. Pero hindi ko po talaga magagawa na magnakaw. I don't believe you. Mom, aren't you being too much? Saway naman ni Rain sa madrasta. I'm sure hindi si Fina ang nagnakaw ng kwentas ninyo. Hindi niya magagawa ang bagay na yon. Pinagtatanggol mo lang siya ngayon dahil hindi mo pa siya kilala. Hindi ako maaaring magkamali. I'm sure na siyang nagnakaw ng kwentas ko. Pinalapit ni Donya Ami ang mga bodyguard nito na agad namang lumapit sa kanya. Kapkapan niyo ang babae na yan at hanapin niyo sa mga gamit niyang kwentas ko. Sinubukan ni Ray na pigilan ng mga bodyguard ng madrasa nito na kinapkapan siya at hinahagod ang kanyang katawan, subalit pinigilan nito ng madrasa at ama nito. Maluha-luha si Fina habang patuloy sa pagkapa ang mga bodyguard sa kanya. Hanggang sa may isang bodyguard na nagsalita. Madam Ami! Tumakbong bodyguard palapit sa kanila. Nahanap ko na po ang kwentas niyo. Sabay abot ng kwentas kay Donya Ami. Saan mo nahanap to? Tanong ng Donya. Tumingin kay Fina ang bodyguard at binalik din agad ang tingin sa Donya bago mariing lumunok. Ang kwintas po na yan ay nahanap ko sa mga gamit ni Miss Fina. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! At bakit ka naman namin tatanggapin sa trabaho na ito? Masipag po ako, ma'am. Sagot ni Fina. Mabilis din po ako matuto kaya hindi po kayo magsisisi kung tatanggapin niyo ako sa trabaho. Sandali namang napaisip ang ginang dahil sa sinabi niya. Pinasadahan din siya nito ng tingin na para bang may paghihinala kung bakit nag-a-apply siya bilang kasambahay. Hindi rin kasi maitatanggi na maganda talaga si Fina mula ulo hanggang paa. Na para bang galing sa isang mayaman na pamilya. O kaya naman ay galing sa mga royalties. Kailangan namin ngayon ng karagdagang kasambahay dahil may umalis kaya ngayong araw din mismo ay makakapagsimula ka na sa trabaho mo dito. Saad ng babae na dahilan ng paglapad ng ngiti ni Fina. Ayusin mo lang ang trabaho mo dahil ang pinakaayaw ng magiging amo mo ay yung laging palpak sa trabaho nila. Tumango naman si Fina. Naiintindihan ko po, ma'am. Gagawin ko po na maayos ang trabaho ko. Masayang sabi ni Fina na hindi siya nabigo sa una niyang pinag-applyan ng trabaho. Hindi niya na kailangan na mag-isip kung ano ang kakainin niya dahil wala siyang pera. O kaya naman kung saan siya titira ngayon na may trabaho na siya. Ang kailangan niya lang gawin ay sundin ng maayos ang pinag-uutos sa kanya para hindi siya matanggal sa trabaho. Kailangan niyang magtagal dito. Kailangan niya rin na makapag-ipon para sa kanilang dalawa ng kapatid niya na sobrang bata pa. Ikaw ba ang bagong kasambahay? Tanong ng isang babae na nakasuot ng uniforme na pang-maid kay Fina habang nag-aayos siya ng mga gamit niya sa cabinet. Oo, ako nga. Nakangiting sagot naman niya sa babae. Lumapit ito sa kanya na para bang namamangha. Wow, tama nga sila. Sobrang ganda mo nga. Para kang artista. Ako nga pala si Cordelia. Kasambahay din ako dito. At ang trabaho ko ay maglinis ng pool at tumulong sa kusina. Ako naman si Fina. Napatigil naman si Fina sa pagsambit ng apelyido niya. Ngumiti rin siya kay Cordelia na naghihintay sa sunod niyang sasabihin. De la Cruz, dugtong niya. Masaya ako makilala ka, Fina. Ako makakasama mo dito sa kwarto na to kaya
Sana ay magkasundo tayong dalawa. Dala ko na rin palang magiging uniform mo. Tinanggap ni Fina ang dalawang uniform na inaabot nito at nagpasalamat siya kay Cordelia na sobrang mabait sa kanya. Mabuti na lang kahit unang araw niya pa lang sa trabaho ay mabait na ito sa kanya at may nakasundo na kaagad siya. Marunong ka naman siguro sa mga gawaing bahay, tama? Hindi naman siguro puro ganda lang ang ambag mo dito sa mundo. May pagkamasungit ang matandang babae na nagtanong sa kanya na nagpakilalang si Manang Tess. Tumango naman si Fina. Opo ma'am, marunong po ako sa mga gawaing bahay. Kahit pa ang totoo ay hindi naman talaga siya marunong sa mga ganoong gawain dahil lumaki siya sa isang marangyang pamilya na kung saan ay may mga tao na sumusunod sa mga pinag-uutos niya. May mga tao na sumasamba sa kanya. Ganon pa man ay kailangan niyang magpanggap na marunong siya. Kung ganon ay ayusin mo ang pagpupuna sa hagdan dahil ang pinakaayaw ni Madam Ami ay ang maalikabukan ng mga Chanel niyang sandal. Tumango si Fina at nagsimula na siyang magpuna sa bawat baitang ng hagdan. Mas gusto raw kasi ni Ma'am Annie na pinupunasan talaga isa-isa ang bawat case ng mahabang hagdan dahil ayaw na ayaw daw nito na may dumadapong alikabok sa mga branded nitong heels. Nanakit naman ang likod ni Fina habang siya'y nagpupuna sa hagdan at kahit na naka-aircon naman ang buong mansyon ay tagaktak pa rin ang pawis sa kanyang noo. Madam, dala ko na po ang gusto niyong damit. Bring them to my room. Yan ang gusto kong isuot para sa dinner ko mamaya. Nang sandaling marinig ni Fina ang pag-uusap na yon ay nag-angat siya ng tingin. Nakita niya isang babae na nakasuot ng mga mamahalin at branded na damit at mga alahas na alam ni Fina na hindi biro ang halaga. Kasunod ng babae ay isa pang babae na nakasuot naman ng pang-corporate at sa tingin niya ay assistant naman ito ng babae. Nang bumaling ang tingin ng mayaman na donya sa kanya, ay bagya itong natigil at tumaas din ng isang kilay na para pang hindi natutuwa sa nakita. Who are you? Ang masungit na tanong ng donya sa kanya. Fina po, ma'am. Kinakabahan naman ang sagot ni Fina. It's Madam. Pagtatama sa kanya ng donya. Bago ka lang ba? Tumango-tango naman si Fina. Opo, Madam. Hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa na para bang hinuhusgahan ang buo niyang pagkatao. Pathetic. Wika nito habang nanliliit naman ang tingin na hindi inaalis sa kanya. Hindi ba tinuro sa'yo ng pagpasok sa'yo dito sa trabaho na to? Kung ano ang kailangan mong gawin bilang paggalang sa akin? Nagtataka man ay marahan na umiling si Fina. Hindi po, Madam. Jaya, ipakita mo sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Utos ng donya. Kaagad naman na tumalima ang assistant ng donya na si Jaya. Naglabas ito ng wipes mula sa bulsa. Lumuhod sa harap ng donya at nagsimula ng punasan ang kaliwang sandals na to. Habang ginagawa yun ni Jaya ay nakataas ang isang kilay ng donya at nakangiti pa na para bang tuwang-tuwa sa pinapagawa. Nakita mo na babae? Tanong ng donya sa kanya. Ganyan ang kailangan mong gawin dahil kung hindi mo yung gagawin, ay hahalik ka sa paa ko. Mariin na napalunok si Fina nang maiabot sa kanya si Jaya na pamunas. May pag-aalangan na tinanggap niya iyon at muling tiningala ang mukha ng donya na nakataas ang kilay sa kanya. Dahan-dahan ay lumapit siya sa paa ng donya. Halos manginig ang kamay niya ngunit pinaaalahanan niya ang kanyang sarili na kailangan niyang gawin ito para magtagal siya sa kanyang trabaho. Pinunasan ni Fina ang paa ng donya na para bang hindi na natuwa dahil sinipa pa nito ang kamay niya. Matapos mong magpunas sa hagdan ay gagamitin mong marumi mong kamay para punasan ang Chanel kong sandal? Tila diring-diri ang donya. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng suot kong sandals? Kahit na ibenta mo pa yung katawan mo, ay hindi mo mabibili ang sandalyas na to. Yumuko naman si Fina. Pasensya na po, Madam. Buong buhay niya ay ngayon niya lang naranasan na masigawan ng ganito. At dahil sa malambot ang puso niya, ay madali siyang masaktan. At gustong tumulo ng mga luha niya ngayon.
Tatanga-tanga. Sa susunod ay gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Matapos siyang sigawan ng Donya ay nauna na itong naglakad pababa ng hagdan. Pag-angat niya ng tingin ay nakita niya si Jaya na puno ng awa ang mga mata na nakatingin sa kanya. Bagaman na wala itong ibang sinabi at sumunod na sa amo nito. Mariin namang napalunok si Fina at pinahid ang nagbabadyang tumulong luha sa kanyang mga mata gamit ang likod ng kamay niya. Ganun talaga si Madam. Masasanay ka na lang sa kanya dahil ang tingin niya talaga sa lahat ng tao dito sa mansyon ay mga alipin niya. Sabi naman ni Cordelia sa kanya. Porket mayaman, akala mo kung sino nang tingin sa sarili. Kung hindi rin naman naging asawa ni Don Lucien, naku, hindi naman magiging ganito kayaman pero dahil nga sa alipin niya lang tayo, kailangan nating pagpasensyahan siya at kailangan natin na sundin ang anumang mga pinag-uutos niya. Hindi rin mawari ni Fina kung bakit may mga ganoong klase ng tao na porket sila'y pinagpala dahil mayaman, akala mo kung sino nang umasta. Akala mo ay alipin na nila ang lahat ng mga taong naninilbihan sa kanila gayong sa mata ng Diyos ay pantay-pantay lang naman ang lahat ng tao sa mundo. Dahil wala namang ginawa ang Diyos na isang tao na may lamang sa kapwa. Pero ang katulad ni Donya Ami ay masyadong mapagmataas. Masyadong mataas ang tingin ng Donya sa sarili. Ngunit katulad nga ng sinabi ni Cordelia, kailangan niyang habaan ang pasensya niya dahil boss nila ang Donya na yon. At sila naman ay mga utusan lang nito. Bakit hindi ka marunong magluto, Fina? Nagtatakang tanong sa kanya ni Cordelia noong minsan siyang nautusan na magluto para sa almusal ng kanilang mga amo at nadatnan siya nito sa kusina na lahat ng mga niluto niya ay sunog. Ha? Kasi hindi ako marunong sa mga gamit nilang panluto dito. Mas sanay kasi ako sa uling o kaya naman ay panggatong. Hindi ko makontrol ang apoy sa stove na yan kaya nasunog. Palusot niya. Mabuti na lang at mabilis siya nakaisip ng palusot na mukha namang kapani-paniwala. Ganun ba? Naku, mabuti na lang talaga pala at ako ang unang pumasok sa kusina habang nagluluto ka. Dahil kapag nagkataon na iba ang nakakita sa'yo, naku, isusumbong ka nila kay Madam at pagagalitan ka na naman niya. At mas masahol pa baka matanggal ka kaagad sa trabaho. Lalo pat laging mainit ang ulo ni Madam. Sabi ni Cordelia. Bagay na siyang pinagpapasalamat niya rin. Halika at tutulungan na lang kita na magluto at tuturuan na lang kita sa paggamit ng mga kagamitan dito sa kusina. Sigurado ka ba? Hindi ba kita maaabala? Nag-aalala na tanong niya dahil mukhang kagigising lang ni Cordelia at baka may iba pa itong trabaho. Oo, ayos lang. Ano ka ba? Gising naman na ako at mamaya pa ako maglilinis ng pool. Habang nagluluto si Cordelia ay pinagmasdan niya ito at sinigurado niya na hindi makakalimutan ng pagkasunod-sunod ng mga ingredients para sa susunod na siya na mauutusang magluto ay hindi na siya papalpak. Balita namin ay uuwi na raw si Sir Rain mula sa Spain. Dito raw ata siya sa mansyon pansamantalang tutuloy kaya pinalinis sa ibang maids ang kwarto niya. Nagpupuna si Fina ng hapagkainan nang marinig niyang usapan ng ibang mga kasambahay. Ang ilan sa kanila ay tila ba kilig na kilig pa kaya hindi niya maiwasan na magtaka kung sino nga bang tinutukoy nila. Naku, mabuti naman at babalik na si Sir. Hindi na makaka-acting si Madam na Donya sa mansyon na to. Wika pa nung isa. Tila napansin naman ni Cordelia ang pagtataka sa kanyang itsura kaya lumapit ito sa kanya. Si Sir Rain, siya ay nag-iisang anak ni Don Lucien. Sabi sa kanya ni Cordelia. Noong isang taon, lumipat siya sa Spain dahil may business ang pamilya nila doon. Pero, babalik na nga yata siya dito sa mansyon. Kapag nandito si Sir Rain, ay hindi na isa sa lugar ni Madam Ami ang pagiging matapobre niya dahil ayaw na ayaw ni Sir Rain sa mga ganon. Kaya ang tingin naming lahat kay Sir Rain ay hero namin siya. Kahit hindi niya kami pinagtatanggol, ay hindi nakakapagtaray sa amin si Madam basta nasa mansyon siya.
kung gano'n ay mabait ang anak ni Don Lucien? Tanong ni Fina. Oo, para sa amin ay mabait naman siya. Pero si Sir Rain kasi ang tipo ng tao na hindi pala salita. Para bang kapag kaharap mo siya ay mag-isa ka lang dahil para bang hindi ka niya nakikita. Nonchalant siya, ganon? Tanong niya. Tumango naman si Cordelia. Oo, ganon at cool din siya. Gwapo rin siya kaya marami rin ang mga humahanga sa kanya dito. Matalino rin kasi. Maliban sa pagiging strict niya, para bang wala nang problema sa kanya. Mas gusto nga namin na siya ng boss namin at hindi si Madam. Dahil nakita mo naman siguro kung ganong kasamang ugali ni Madam Ami, diba? Bigla tuloy na excite si Fina na makilala ang Sir Ray na sinasabi nila. Naging abala nga ang mga tao sa mansyon dahil sa nakatakdang pagdating ni Rain. Walang hanggan ang paglilinis sa kanilang ginagawa. Hanggang sa isang araw ay dumating ang isa sa mga empleyado raw ni Rain para ipadala sa magulang ni Rain ang balita mula sa boss nito. Hindi raw po matutuloy ang pagdating ni Sir Rain dahil may mga meetings pa siya na kailangang daluhan. Sa gilid ng mga mata ni Fina ay nakita niyang pagngiti ni Doña Ami dahil sa sinabing yon ng lalaki na nagpakilala na sekretary raw ni Rain. Kung gano'n ay kailan daw siya darating? Tanong naman ni Don Lucien na nasa kabisera ng hapagkainan. Tila hindi po tuloy ang pagbisita niya dito dahil nagpaplano rin po si Sir Ray na bumili ng rest house sa Maldives dahil mas gusto niya raw sa lugar na yon. Kitang-kita ni Fina kung paano na-disappoint ang mga kasambahay na nag-aantay sana sa pagdating ni Rain at maging si Don Lucien. Sa mga tao roon ay tila si Doña Ami lang ang natutuwa na hindi tuloy ang pagdating ni Rain. At dahil nga sa hindi tuloy ang pagdating ni Rain ay bumalik sa pagiging mahadera at ingrata si Doña Ami. Baliwala na naman sa asawa nito ang mga aksyon si Doña Ami kahit na minsan ay sobra na ang kasamaan ng ugali nito. Andiyan na si Madam. Nang sandaling marinig ni Fina ang boses ni Cordelia, ay mabilis yan ang kinuha ang wipes na gamit niya para punasan ang sapatos ni Doña Ami. Ang gusto kasi ng Doña ay pagkapasok pa lang nito sa loob ng mansyon ay may alipin na itong lalapit sa harapan nito para punasan ang heels na suot nito. Kaya naman, ganun nga ang ginawa niya ngayon. Agad siyang tumakbo patungo sa pinto. Lumuhod siya sa harapan ng Doña na natigil at sinimula ng punasan ang suot nitong heels. What's the meaning of this? Napatingala si Fina nang marinig ang malalim na boses ng lalaki. Halos hindi siya makahinga nang mapagtagpo ang mata nilang dalawa ng lalaki. Malabugaw na kalangitan tuwing tanghaling tapat ang kulay ng misteryoso nitong mga mata. Nakakunot ng bahagya ang noon na tila ba hindi ito ay kinakatuwa ang nasasaksihan. Nakasuot ng suit ang binata at mas mahaba pa ang coat nito. Kung tititigan na mabuti para itong isang prinsipe. Isang fictional character na lumabas mismo mula sa libro. Anong ibig sabihin nito? Ha, Mom? Malamig ang tingin na ibinaling ng binata kay Doña Ami na natigilan naman. Ganito ba mga inuutos mo sa mga katulong natin? Hindi. Nauutal pa na tugon ni Doña. Ibinalik ng Doña ang tingin kay Fina na nakaluhod pa rin sa harapan ng mga mata ng Doña at para bang sinasabi na kailangan niya magpaliwanag sa stepson nito. Nagkakamali po kayo ng akala, sir. Wika ni Fina bago binalik ang tingin sa binata na ngayon ay diretso rin nakatitig sa kanya. Tumayo naman si Fina at bahagyang pinagpagan niya ang suot na uniforme. Hindi po ganun ang pinapagawa sa amin ni Madam. Sadyang nakagawian ko lang po talaga na gawin ang bagay na yun mula sa dati ko pang pinagtatrabahuan. Palusot niya. Gusto niyo po ba na punasan ko rin ang sapatos ninyo, sir? Akmang luluhod na rin siya sa harapan ng binata ngunit agad siya nitong napigilan. No need. Malalim na tinig ng binata. My shoes are fine. Hindi mo kailangan na punasan. Nag-angat siya ng tingin sa mukha nito at saka marahan siyang tumango.
Tumuloy na sa pagpasok ang binata sa loob ng mansyon at hinanap ang ama sa ibang mga kasambahay. Samantalang, sobrang sama naman ang tingin sa kanya ni Doña Ami bago ito sumunod kay Rain sa loob ng mansyon. Nang maiwan siyang mag-isa ay lumapit sa kanya si Cordelia. "Ayos ka lang ba, Fina?" Marahan siyang tumango. "Oo, ayos lang ako." "Bakit ka nagsinungaling kay Sir Rain? Dapat ay sinabi mo sa kanya ang totoo tungkol sa pinapagawa sa atin ni Madam Ami." Ayoko na mapahamak siya. Lalo dahil sa akin. Lalo na't mukhang nagalit kanina ang lalaki dahil sa kanya nakita. Kasalanan ko rin kasi at hindi ko muna tiningnan kung may kasama ba si Madam. Pakiramdam tuloy ngayon ni Fina ay nagalit si Rain kay Doña Amy dahil sa nakita nitong ginawa niya kanina. Kawawa naman si Doña Amy at napahamak pa dahil sa kanya. Nagigilty tuloy siya. "Ano ka ba, Fina? Dapat lang yun sa kanya dahil masyado siyang mapagmataas. Pero sobrang gwapo ni Sir Rain, ano? Para siyang isang tunay na prinsipe." Kinikilig na sabi ni Cordelia. Oo nga, no? Akala ko nga isa siyang artista kanina. Pero, hindi ba sabi ng sekretarya niya hindi matutuloy ang pagdating niya? Siguro nagbagong isip niya. Ewan ko, hindi ko rin sure kung anong dahilan. Pero mabuti at natuloy ang pagdating niya. Halos lahat ng mga kasambahay nila ay kilig na kilig sa pagdating ni Rain at ang iba naman ay sobrang kampante pa na hindi sila mapapagalitan ni Doña Ami ngayon na nandito na ang stepson nito. "Andito na po ang ulam, sir," sabi ni Fina na siya namang may dala na isang potahe at unang lumapit sa dining table kung saan sabay-sabay na kumakain ang pamilya. "Ilagay mo na lang dyan, Fina," sabi ni Don Roshen. Habang inilalagay ni Fina ang ulam, ay hindi sinasadya na napatingin siya kay Rain na nung madama ang titig ay bigla namang bumaling sa kanya. Nagulat tuloy si Fina at hindi sinasadya na bigla niyang mabitawan ang hawak niya. Dahilan para matapon ang sabaw sa kamay niya. Mabuti na nga lang at halos isang dangkal na lang ang layo niya sa mangkok sa mesa kaya hindi lahat ng sabaw ay natapon. Nasasaktan na sabi niya. Dahil sa mainit ang sabaw at puting-puti rin ang kanyang balat na para bang gatas, ay agad yung namula. Sa sandaling matapon ang sabaw sa kamay ni Fina ay agad na napatayo si Rain at inabot ang kamay. Nasa kabilang side niya ang dining table habang si Rain naman ay nasa kabilang side rin kaya literal na inabot nito ang kamay niya. "It's turning red," saad ng binata habang nakatingin pa rin sa kamay niya na hawak nito. Tiningnan ni Rain ang ibang mga maids na tila ay natutulala sa nangyari. "Kumuha kayo ng cold compress, quick!" Hindi naman alam ni Fina kung sino ang unang tumalima sa utas ni Rain dahil ang atensyon niya ay nasa kamay ni Rain na hawak-hawak ngayon ang kamay niya. Para bang naging buntot si Fina na sumunod lang kung saan papunta si Rain. Namalayan niya na lang na nasa living room na sila at sinabihan na siya ni Rain na maupo sa sofa. Pakiramdam ni Fina ay hindi lang basta ang kamay niyang napaso, kundi maging ang pisngi niya rin na ngayon ay sobrang init, lalo na nung naupo sa tabi niya si Rain. Dahan-dahan na inilapat ang cold compress sa kamay niya. "You need to be more careful next time, miss," saad ng binata habang ang tingin ay nasa kamay niya na pulang-pula na. "Kailangan na natin itong ipatingin sa doktor." Hindi na po kailangan, sir," kaagad na sabi naman ni Fina, kaya napaangat ng tingin si Rain. Ang ibig ko pong sabihin ay hindi naman masakit kaya hindi na po kailangan na dalhin sa ospital." At saka nagbaba siya ng tingin at kinagat niya ang pang-ibaba niyang labi. "Pero pulang-pula ng paso mo. This must hurt," sabi nito habang marahan na hinahaplos ang kamay niya gamit ang hinilalaki. Nang tingnan niya ito, ay nakita na nakakunot ang noon nito. Sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso na pakiramdam ni Fina anumang sandali ay maaari nang mahulog ang puso niya sa sahig. Ayos lang po talaga ako, sir," nauutal na sabi ni Fina.
Nang sumapit ang gabi nung araw na yon ay halos hindi siya makatulog sa pag-iisip dahil sa mga nangyari kanina. Inaasar din siya ni Cordelia dahil para raw pang movie scene ang nangyari kanina at silang dalawa ni Rain ang bida. Nakakakilig naman kayo ni Sir Rain kanina, Fina. At itong si Cordelia ay talagang ayaw siyang patulugin dahil ayaw pa rin tumigil kakaasar sa kanya dahil sa nangyari kanina. Kung siguro mayaman ka rin, pwede kayo ni Sir Rain. Pero kasi sa mga katulad natin na isang hamak na kasambahay lang, malabo para sa kanila, no? Tingin kasi ng mga katulad nila na mayayaman kasalanan ng umibig sa mahirap. Base sa pananalita ni Cordelia ay para bang may pinanghuhugutan nito subalit tama rin naman ang mga sinabi nito. Mahirap nga naman talaga na umibig sa isang mayaman kung mahirap ka lang. Ano ba, Fina? Talaga bang hindi ka marunong maglaba? Inis na tanong sa kanya ng isa pang kasambahay dahil ang mga kulay puting damit ay nahawaan na ng mga dikolor. Ano na lang sasabihin sa atin ito ni Sir Rain? Binuklat pa nito ang kulay puti na long sleeve at natampa lang sariling noo dahil kalat-kalat na ang kulay pula na stain doon. Diyos ko naman, Fina! Malakas na kinagat niya ang pang-ibaba niyang labi dahil sa takot. Pasensya na po. Pasensya? Inis na napakamot ang babae sa kilay nito at saka mariin pang napapikit. Sana kasi sinabi mo agad sa amin na hindi ka pala marunong maglaba. Di sana hindi na namin binigay sa iyo ang gawain na to. Nakayuko lamang si Fina habang kagat-kagat pa rin ang ibaba niyang labi. Alam niya na kasalanan niyang nangyari at hindi rin siya magpapalusot dahil totoo naman na hindi siya marunong maglaba. Ngayon niya lang kasi naranasan na gawin ang bagay na to dahil ni minsan ay hindi pa siya nakakapaglaba kahit isang beses. Bahala ka nitong magpaliwanag kay Sir Rain, ha? Inisasabi sa kanya ni Marie. Wag na wag mo kaming idadamay pag pinagalitan ka niya dahil sarili mo namang katanghan to. Tumango naman siya. Oo, pasensya ka na ulit, Marie. Hindi nga nagkamali si Marie sa sinabi na ipapatawag siya ni Rain dahil sa nangyari sa mga damit nito. Dahil pagdapit ng hapon ay pinatawag nga siya nito sa kwarto nito. Anong nangyari sa mga damit ko, Fina? Tila hindi makapaniwala na tanong ni Rain habang ang mga puti nitong damit na may stain na ng mga decolor ay nakalatag sa kama nito. Bakit ganito ang nangyari sa mga puti kong damit? Tiningnan siya ni Rain. Care to explain? Natatakot na sinalubong niya ang tingin nito. Pasensya na po, sir. Aksidente ko po kasi na napaghalo ang puti at mga decolor kanina habang naglalaba ako. Huminga ng malalim si Rain. Dahil sa nangyari wala na akong maisusuot pa sa opisina dahil lahat ng puti kong damit ay may stain na. Pasensya na po talaga kayo, sir. Ang maluha-luha pang sabi niya. I will let this slide. Dahil lang sa napaso mong kamay kaya hindi ka nakapaglaban ng maayos. Wika ng binata. But next time be careful with washing my clothes. Especially those are my favorite. Tumango at nagpasalamat naman si Fina dahil naging mabait ito sa kanya at hindi na siya pinagalitan o kaya naman ay tinanggal sa trabaho niya dahil sa palpak niyang trabaho. Pinagalitan ka na naman ba, Fina? Bago sila matulog, ayun ang tanong sa kanya ni Cordelia na nasa kabilang kama. Oo Nako, kung magpapatuloy yan, baka matanggal ka na sa trabaho. Nagbuntong hininga si Fina. Kaya nga yun din ang kinakatakutan ko. Ganito na lang. Tumagilid ng higa si Cordelia paharap sa kanya. Bukas, ikaw na lang maglinis sa mga swimming pool at ako na lang maglalaba. Kaya mo naman siguro maglinis ng pool, diba? Oo, marunong ako maglinis ng pool. Maraming salamat ha, Cordelia. Kahit na madilim sa kanilang silid ay alam niya nang ngumiti ito sa kanya. Walang anuman. Mabuti na lang talaga at nakatagpo siya ng isang kagaya ni Cordelia. Kung hindi, baka hindi na talaga siya nagtagal sa trabaho niya na to dahil sa palagi na lang siyang pumapalpak. Maaga pa lamang ay naglilinis na siya sa pool area. 4 ang pool na kailangan na linisan, 2 sa baba at meron pang nasa taas.
Masyado kasing malaki at maganda ang mansyon na kung tutuusin ay para bang isang hotel sa ganda. Good morning, Fina. Kakatapos lang ni Fina na maglinis ng pool at nakaluhod siya ngayon para makita kung gaanong kalinaw ang pool na nilinis niya. Nang sandaling marinig niya ang malalim na boses ni Rain na bumati sa kanya, ay agad na nag-angat siya ng tingin at bumilis din ang tibok ng kanyang puso nang makita niya ito. Good morning po, sir. Nauutal niyang bati sa binata at ngumiti naman ito sa kanya ng bahagya at saka naglakad palapit. May tuwalyang nakasampay sa balikat nito kaya sa isip niya ay baka gusto nitong mag-swimming. Malinis na bang tubig? Tumango siya. Opo, sir. Bumaling ito sa kanya. Kung gano'n ay maaari na ba akong lumangoy? Tumango pa ulit si Fina. Opo, sir. Tumayo na si Fina nang maglakad si Rain papalapit sa lounge. Pinagmasdan niya ito at mariin siyang napalunok nang hubarin nito ang suot na polo. Ngayon ay swimwear short na lang ang suot nito at kitang-kita niya kung gaanong kaganda ang katawan nito. Meron itong mga abs na halatang batak sa gym. Hindi over ang mga muscles nito sa katawan at sapat lang yon para masabi na mala-adonis ang katawan nito. At para kay Fina, mas maganda sa lalaki na hindi ganong ka-over ang muscle sa katawan. So far, si Rain pa lang ang nakikitaan niya ng ganitong kagandang katawan. Nang tumalo na ang binata sa pool ay napasinghap siya. Pinagmasdan niya ito na lumangoy na para bang isa itong professional swimmer at mas lalo lang siyang humanga sa binata. Bago pa man siya mahuli ng binata na nakatitig siya dito, ay nagpasya na si Fina na ituloy ng paglilinis sa kabilang pool. Ngunit habang naglilinis siya ay hindi rin maiwasan na tumingin siya kay Rain. Tulad na lang ngayon, sa sandaling umahon ng binata mula sa pool ay napatitig siya dahil para naman kasi itong isang modelo sa sobrang gwapo. Yun nga lang nung biglang bumaling sa kanya si Rain ay nagwala ang tibok ng puso niya. Na out of balance siya dahilan sa pagkahulog niya sa pool na hindi niya patapos linisan. Napatili pa siya kaya napatingin sa kanya si Rain. Fina! At bago siya tuluyan na bumagsak sa tubig, ay narinig niya pa ang malalim na boses ni Rain na tinawag siya. Hindi marunong lumangoy si Fina. Noon kasi ay pinakaiiwas-iwasan niya talaga ang swimming class. Kahit na gustong-gusto ng magulang niya na pag-aralan niya yon. At ngayon ay nagsisisi siya na hindi niya sinunod kung anong gusto ng mga magulang niya. Masyadong malalim ang pool at hindi umaabot ang paa niya sa sahig. Binalat na siya ng takot dahil palubog na siya ng palubog. Pero bago pa man siya tuluyang lumubog, ay biglang may pumulupot sa bewang niya na braso. Iniangat siya nito habang ang kamay niya ay agad na pumulupot sa leeg ni Rain. Kulang na lang ay ipulupot niya rin ang binti niya sa waist nito. Lumangoy si Rain hanggang sa makalapit sila sa hagdan ng pool at pinaupo nito roon. Doon lang pakiramdam ni Fina na nakahinga na siya ng maluwag at napaubo-ubo rin siya. Ayos ka na ba? Nag-aalala na tanong ni Rain. Nakalublog pa rin ito sa tubig ang dalawang kamay at nakahawak sa magkabila niyang balikat at puno ng pag-aalala ang mukha at mga mata nito habang nakatingin sa kanya at hinuhuli ang mga titig niya. Maayos na po ako, sir. Salamat po sa pagliligtas niyo sa akin. Sabi niya pa at napaubo-ubo ulit siya. Are you sure? Hindi maalis sa mukha ni Rain ang pag-aalala para sa kanya. Opo, sir. Maayos na po ako. Nang masigurado na maayos na siya ay sinabihan siya ni Rain na umahon na sila sa tubig. Pinaupo siya nito sa lounge at pinulupot nito sa kanyang tuwalya na nakasampay sa balikat nito kanina. Nilalamig ka ba? You can go back to your room and get changed. Ako na lang bahala na tumapos sa paglilinis sa pool. Sabi sa kanya ni Rain at hindi naman maiwasan na hindi bumilis ang tibok ng puso niya. Bakas kasi sa tono ng boses nito ang pag-aalala para sa kanya. Kaya ko pa naman pong tapusin ang paglilinis sa swimming pool. Bigla rin siyang nakaramdam ng sobra-sobrang pagkahiya dahil sa sobrang palpak niya na talaga sa kanyang trabaho. Pakiramdam niya, kahit anumang gawin niya, ay palagi na lang siyang palpak na para bang nakabuntot na sa kanya ang kamalasan. No need. Hindi mo na kailangan tapusin ang paglilinis. Ako nang bahala roon. I know you're scared, so you don't have to force yourself to do it. Kahit na sinabihan niya na naman na ito na kaya niya maglinis, ay nagmatigas pa rin si Rain.
At sinabihan siya na bumalik na lang siya sa kanyang silid para makapagpalit ng damit at ito na lang daw ang bahala na maglinis sa pool. At dahil nga sa yun ang utos sa kanya ng boss niya, ay wala siyang ibang nagawa kundi ang sundin na lang ito. Lingid sa kaalaman nila, pareho ni Rain ay may nakamasid pala sa kanilang dalawa at hindi ito natutuwa sa nakikita. Fina! Nasa labas pa lang ng pinto ng kwarto nila ay narinig na ni Fina ang boses ni Cordelia na para bang takot na takot. Bumukas ang pinto at pumasok sa loob si Cordelia na puno ng takot at pag-aalala mukha. Fina! Bakit si Sir Rain ang naglilinis ng pool? Nagalit ba siya sa'yo? Pumalpak ka na naman ba sa trabaho mo? Nahihiya na napakamot si Fina sa kanyang ulo. Nadulas kasi ako kanina tapos muntik akong malunod kaya ang sabi niya ay siya na lang ang maglilinis. Paliwanag niya na dahilan para malaglag ang panga ni Cordelia dahil sa labis sa pagkabigla. Anong ibig mong sabihin? So pumalpak ka nga ulit. Nagalit ba siya sa'yo? Marahan siyang umiling. Sa tingin ko hindi naman. Ay, mabuti naman kung ganon. Tila nakahinga naman ito ng maluwag. Ang akala ko pa naman ay pinagalitan ka niya. Kaya tuloy siya naglilinis ngayon sa pool. Mabuti na lang at hindi naman pala siya nagalit. Pero, ilang sandali pang napaisip si Cordelia. Bakit kaya parang sobrang bait sa'yo ni Sir Rain, no? Hindi naman siya ganyan sa amin noon. Ha? Alam mo, si Sir Rain ang tipo ng tao na wala rin pakialam sa amin. Ayaw na ayaw niya na pinapagalitan at inuutos-utusan kami ni Madam Ami. Pero ang tulungan niya kami tulad ng kung paano kanya tinutulungan ngayon. Naku, ni minsan hindi pa niya ginawa sa amin yan noon kaya nakakapagtaka tuloy ang naging kilos niya ngayon. Sa katunayan ay hindi lang naman si Cordelia ang nagtataka kung bakit ba parang sobrang bait sa kanya ni Rain. Maging si Fina ay nagtataka rin subalit sinabi niya lang kay Cordelia na baka mabait lang talaga si Rain kaya ganon. Saan ka pupunta para sa day off, Fina? Tanong sa kanya ni Cordelia habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit dahil bukas ay day off niya na. 3 araw ang magiging day off niya dahil mas pinili niya na tuloy-tuloy ang trabaho niya sa loob ng 1 buwan kaya 3 days and 1 night ang magiging day off niya. Uuwi ako sa amin. Miss ko na kasi ang kapatid ko. Sagot niya. May kapatid ka pala? Oo, meron. Tugon niya na may ngiti sa kanyang labi. Mag-iisang taon na rin siya. Naku, napakabata niya pa pala. Oo nga kaya nga sobrang miss na miss ko na siya. Kinabukasan nga ay maaga siyang umalis sa mansyon. Hindi na siya nakapagpaalam pa kay Rain dahil wala ito sa mansyon dahil sa may meetings daw ito. 4 na oras ang biyahe patungo sa lugar nila. Lugar na mag-asawa na kumupkup sa kanila ng kapatid niya. Maligayang pagbabalik, Lady Fina. Sa sandaling makita siya ng mga taong nagtatanim sa harap ng isang kubo ay binati kaagad siya ng mga ito. Pantay-pantay pa sila na luminya at yumuko sa kanyang harap. Magandang araw sa inyo. Mabait niya naman bati sa mga ito. Masaya po kami na nagbalik po kayo, Lady Fina. Wika ng isang babae na ang pangalan ay si Maureen. Masaya rin po ako na makita kayo ulit. Nasa loob ba ngayon ng mag-asawa? Tanong niya. Opo, Lady Fina. Nilalaro po nila ang inyong kapatid. Nagpaalam na siya sa mga ito at pumasok na siya sa loob ng munting kubo kung saan ay naabutan niyang mag-asawa na hindi binayayaan ng anak na nilalaro ang bunso niyang kapatid na si Alexandria Formosos. Lady Fina, nakabalik na po pala kayo. Sabi ng matandang babae na ang pangalan ay si Genova nang sandaling makita siya. Lady Fina, hindi po namin alam na darating po pala kayo ngayong araw. Wika naman ang asawa ni Manang Genova na si Ferdinand. Ngumiti si Fina sa mga ito at saka magalang siyang nagmano. Gusto ko po kayong sorpresahin. May dala po ako mga pasalubong para sa inyo. Pinakuha ko lang po kay Jefferson. Nako, hindi na po kayo dapat nag-abala, Lady Fina. Mabait na sabi naman ni Manang Genova. No, it's a gift. Nakangiti na sabi niya bago lumapit sa crib. Kung nasaan ang kapatid niya na nung sandaling masilayan siya, ay agad na gumuhit ang matamis ng ngiti sa mapula nitong mga labi. Hi, baby girl!
Namiss ka ni ate. How are you na? Yumuko siya para buhatin ng kapatid na masayang napatili dahil sa kanya. Kahit na sobrang bata pa nitong kapatid niya ay kapansin-pansin na sobrang close nito sa kanya. Nasa Italy pa lang kasi sila ay siya nang nag-aalaga dito. Palagi rin kasing busy ang mga magulang nila sa trabaho noon kaya naman mula nang isilang sa Alexandria ay siya nang nag-alaga dito. Hindi na po siya iyakin tulad ng dati, Lady Fina. Tila nasanay na rin po siya, sabi sa kanya ni Manang Genova. Nako, mabuti naman po kung ganun. Hindi na kayo nahihirapan sa pag-aalaga sa kanya. Sagot naman ni Fina habang nilalaro ang cute na cute niyang kapatid. Ang cute niya. Isang buwan ko na lang siyang hindi nakita at nakasama. Sobrang laki na agad ng pinagbago niya, oh. Pakiramdam ko tuloy, 1 taon ko na siyang hindi nakita at nakakasama. Nako, malakas pa din po kasing dumede yan kaya mabilis siyang tumaba. Hindi naman maalis ang ngiti sa labi ni Fina habang nakatingin siya sa kanyang cute na bunsong kapatid. Sobrang miss na miss niya na ito at mahirap para sa kanya na iwan ito. Sa totoo nga niyan, ay kahit konting sandali ay ayaw niya namang malayo sa kapatid dahil sa palagi siyang nag-aalala para dito. Ngunit sa buhay na meron sila ngayon ay kailangan dahil hindi na sila singyaman tulad ng dati. Ang mga tao na naninilbihan sa kanya ngayon ay pinipili lang na maging tapat sa kanila at magulang nila kahit na wala na siyang pera na pangpasahod sa kanila. 2 lamang silang magkapatid ni Alexandria. Ang magulang nila ay sabay nang nawala dahil sa isang malagim na trahedya. Nag-crash ang eroplano na sinasakyan nilang 3 noon. Ang magulang niya ay hindi nagawa na makasurvive pero siya ay nagawa niya makaligtas dahil nakatalon siya mula sa plane na may suot na parachute. Sa kabutihang palad nung araw na nangyari ang aksidente ay hindi nila kasama ang kapatid niya kaya hindi ito napahamak. Nung araw na yon ay nagpa siyang mga magulang niya na huwag itong isama dahil sa ayaw nila na mahirapan ito sa biyahe. Nahihirapan na po ba kayo sa trabaho niyo, Lady Fina? Nilapitan siya ni Rita. Isa ito sa tapat na tauhan ng magulang nila. At hanggang ngayon ay nanatili itong tapat kahit pa wala na sa kanya ang yaman ng kanilang pamilya. Hindi naman. Pagsisinungaling niya pa. Kahit pa paano ay medyo nasanay na rin naman ako sa mga kailangang gawin. Nako, mabuti naman po kung ganon, Lady Fina. Nag-aalala po lahat kami para sa inyo dahil batid namin na hindi kayo sanay sa ganitong mga gawain. Salamat sa pag-aalala niya sa akin pero hindi niyo naman ako kailangang alalahanin. Ang mahalaga ay maayos lang din kayo dito. Lalo ng kapatid ko. Wala naman ako naging problema sa trabaho ko sa mga Valdemar. Ipinanganak siya sa isang marangyang pamilya. Ang kanyang ina ay anak ng Duke, habang ang ama naman niya ay nagmula naman sa isang maharlikang pamilya sa France, kung kaya naman ay isa siyang prinsesa. Sa bansang Italy siya isinilang at doon na rin siya lumaki, subalit marunong siya sa wikang Tagalog dahil madalas din silang bumisita ng kanilang magulang sa Pilipinas kahit pa noong bata pa siya. Hindi rin alam ng publiko ang tungkol sa kanila ng kapatid niya dahil pinili ng mga magulang nila na itago sila mula sa publiko para malayo sila mula sa mga nagnanais na saktan sila. Lumaki siya na anumang gusto niya ay nakukuha niya. Pinalaki siya ng mga magulang niya na hindi niya kailangan pang pagtrabahuhan ng mga bagay na gusto niya dahil ibibigay nila yon sa kanya kaagad. Kaya naman nung mawala ang magulang niya ay napilitan siya na magtrabaho. Hindi rin kasi sila pwedeng bumalik sa bahay nila dahil batid ni Fina na maraming mga nagtatangka sa buhay nila ng kapatid niya. Alam din ni Fina na ang nangyari sa kanila noon ay hindi lang basta-bastang aksidente dahil maraming mga nagtatangka sa buhay nila. Marami ang mga may galit sa magulang niya. Kung mawawala kami ng ama mo, please huwag kang malulungkot, ha? Kailangan mo na magpakatatag ka para sa inyo ng kapatid mo. Kailangan ka ni Alexandria. Iyon ang mga katagang binitawan ng kanyang ina bago bumagsak ang eroplano na sinasakyan nila. At kahit na mahirap para kay Fina ang nangyari, ay sinunod niya kung ano ang sinabi ng ina. 1 taon ang lumipas mula na mangyari ang trahedya na yon. Hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa isip niya ang lahat. Hanggang ngayon ay fresh na fresh pa rin ang sakit at hanggang ngayon ay nalugmok pa rin siya ngunit
Kailangan niya na maging malakas. Kailangan siya ng kapatid niya. Hindi pwede na magpalamon siya sa lungkot dahil paano na lang ang kapatid niya kung pati siya ay mawawala rin. Iniisip na lang ni Fina na kung nasaan man ang mga magulang nila ngayon ay nasa mabuting sitwasyon na sila at hindi sila matutuwa kung makita siyang nalulungkot. Lady Fina, may lalaki po na naghahanap sa inyo. Nagtataka pa na nakunot ang noon ni Fina dahil sa sinabi na yan ni Rita. Ha? Sino raw? Rain Valdemar daw po ang pangalan niya, Lady Fina. Nang sandaling marinig niya ang pangalan na yon ay bigla siyang napatayo dahil sa gulat. Ang unang tanong na pumasok sa isip niya ay anong ginagawa ng lalaking yun dito? Paano napunta ang boss niya sa bahay nila? Bagaman marami siyang katanungan ay mas inuna niyang lumabas ng bahay. Sa paglabas niya ay si Rain nga ang una niyang nakita. Kausap nito ang mga tapat na naglilingkod sa magulang niya. Sir Rain? Tinawag niya ito at lumingin naman sa kanya ang binata. Ano pong ginagawa niyo dito, sir? Habang naglakad siya palapit. You've been gone for almost 2 days now. I was worried. Akala ko'y tinanggal ka na ni Mom sa trabaho mo. Hindi naman mapigilan ang hindi siya kiligin dahil sa sinabi nito. Bakit tila yata nag-aalala ito para sa kanya? Talagang sumadya pa ito dito dahil lang sa ang akala nito ay inalis siya sa trabaho ng stepmother nito? Day off ko po kasi ng 3 araw, sir. Paliwanag naman ni Fina na pilit na pinipigilan ng pagngiti at kilig niya. Pero bukas po ay babalik na rin po ako sa mansyon. Marahan itong tumango. I see. Sa tono ng boses ng binata ay para bang nahihiya na ito. Gusto niyo po ba na pumasok muna sa loob? Ipapakilala po kita sa mga magulang ko. Tumango ang binata at sabay sila na pumanik sa loob ng kubo. Ang mga tauhan ng magulang niya ay kapansin-pansin ang pagtataka sa itsura ng tauhan ng kanyang magulang habang nakatingin sa kanila ngunit hindi niya yun pinansin at tuloy-tuloy na sila sa paglakad papasok. Mamang, Papang, siya nga po pala si Rain Valdemar. Siya po ang amo ko. Pakilala niya kay Rain sa mag-asawa na parehong hindi makagalaw habang nakatingin kay Rain. Magalang na yumuko si Rain. Magandang araw po sa inyo. Pasensya na po kung dumating ako ng walang paalam. Naku, hindi. Ayos lang yun, iho. Wika ni Manang Genova. Masaya kaming bumisita ka sa aming munting bahay. Pasensya na kung maliit lamang ang aming tahanan, ha? No, it's okay. Wala po kayong dapat ihingi ng pasensya sa akin. Magalang na sabit naman ni Rain at hindi maiwasan na hindi siya mamangha. Ibang-iba kasi talaga ang ugali ni Rain kaysa sa mga kasamahan nito sa mansyon na puro mayayabang. Lalong-lalo na ang stepmother nito. Kahit na ubod ng yaman ay mabait at mapagkumbaba pa rin ito. Lumapit si Fina sa crib ng kapatid niya at binuhat niya ito. Bumalik ulit siya sa tabi ni Rain na nakatingin sa kanilang dalawa. Is she your... Tila nagitla na sabi nito. Ngumiti at tumango si Fina na dahilan para mas lalong magulat at magtaka si Rain. Your daughter? Nagtataka na sambit nito. Mahina naman siyang natawa. Naku, hindi po. Siya pong bunso kong kapatid. Oh, ang naisatinig nito. Sandria, siyang boss ko. Pagpapakilala niya kay Rain sa kapatid na ngumiti naman. Dahan-dahang gumuhit ang ngiti sa labi ni Rain. Hi, Sandria. Mababa ang boses ni Rain na sobrang lambing noon ay napakagikik pa si Sandria sabay palakpak ng kamay. Si Sandria ang tipo ng bata na mahirap na makaklose ang ibang tao dahil sa madali itong umiyak at ayaw na ayaw nito na may ibang taong nakikipaglaro dito. Subalit pagdating kay Rain ay tila ba nakuha agad ni Rain ang loob ni Sandria. Gusto pa nga ni Sandria na magpakagaraga kay Rain na pinagbigyan naman ni Rain. Panay ang hagik katawa ni Sandria kapag nilalaro ito ni Rain ng peekaboo. At habang nakatingin si Fina sa dalawa ay sobrang bilis ang tibok ng puso niya. Dahil nga sa bukas ng umaga ay kailangan niya na rin na bumalik sa mansyon, nagpa siya si Fina na sumabay na lang siya kay Rain pabalik sa mansyon. Sa loob ng sasakyan ay dama ni Fina ang pagnakaw ng sulyap sa kanya ni Rain. Para bang may gusto itong sabihin sa kanya pero hindi lang ito masabi-sabi sa kanya.
Dahil doon ay mas lalo namang bumilis ang tibok ng puso ni Fina. Ngayon niya lang din napagtanto kung gaano ka-awkward na sobrang lapit nilang dalawa sa isa't isa. They're on the same car. Silang dalawa lang. Sobrang tahimik ng sasakyan na para bang maririnig na rin ito maging ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Nagkaroon po ba ng problema kaya bigla po kayong pumunta sa bahay namin, sir? Hindi naman mapigilang tanong ni Fina sa binatang si Rain. Sa bahay? Wala naman. Pero sa akin. Biniti nito ang sasabihin. Bumagal ang takbo ng sasakyan at tumingin ito sa kanya. Meron. Ha? Ano po ba naging problema sa inyo nung pag-alis ko? May hindi po ba ako nagawang maganda sa inyo? No. Nagbuntong hininga ito ng malalim. Hindi lang ako makatulog sa gabi dahil sa kakaisip sa'yo. I don't know why. Sadyang hindi lang talaga ako makatulog kakaisip sa'yo. At alam ko na hindi rin ako mapapakali hanggat hindi kita nakikita kaya nagdesisyon ako na puntahan ka na lang sa bahay niyo. Kahit pa sinabi naman sa akin ni Cordelia na bukas pa ang balik mo sa mansyon. I just couldn't wait until tomorrow. Sa gulat sa sinabi nito ay hindi niya nagawang makagalaw sa kanyang kinauupuan. Hindi rin siya nakasagot dahil hindi niya inaasahan na sasabihin niya ni Rain. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng mga katagang lumabas sa bibig nito. Kahit pa nung itabi ni Rain ang sasakyan sa kalsada at tinubad nito ang seatbelt ay hindi pa rin siya makakilos at mas lalong hindi siya nakagalaw nung bigla na lang dumukwang palapit sa kanya si Rain at walang ano-ano'y inangkin ang kanyang labi. Umabot pa ng ilang segundo bago na-process sa utak niya kung ano ang nangyari. Pero nung mapagtanto niya ang nangyari ay hindi niya ito tinulak palayo sa kanya. Sa halip ay dahan-dahan na ipinikit niya ang kanyang mga mata at iginagad niya ang paggalaw ng labi nito. Iyon ang first kiss ni Fina. At hindi niya pa alam kung anong dapat na gawin. But Rain guided her hanggang sa masundan niya na ang galaw ng labi nito. Matapos ang araw at halik na yon, ay kapansin-pansin na mas naging malapit silang dalawa sa isa't isa. Inamin din kasi sa kanya ni Rain na gusto siya nito. Pero ang pagiging malapit nila ay hindi nila pinapahalata sa mga tao sa mansyon dahil ayaw din nilang ma-issue lalo pat isa lang siyang hamak na kasambahay habang si Rain naman ay ang boss niya. Fina, I'm here! Kaagad na pinanlakihan ng mata ni Fina si Rain nang tawagin siya nito ng malakas. Sinenyasan ito na kailangan nitong babaan ng boses dahil nasa pampublikong lugar kami ngayon. Oh, I'm sorry, sabi ng binata habang tumitingin-tingin sa paligid. Mabuti na lang at walang ibang mga tao na nakakarinig at nakakita sa kanila maliban sa mga bata na narito. Lumapit si Rain sa kanya at hinintay niya naman siya. Nandito sila ngayon sa isang aquarium park. Ang binata ang nag-aya sa kanya dito kagabi dahil may nakita raw ito sa Instagram na maganda. Dahil nga sa kailangan nilang magtago sa mga tao sa mansyon, ay nauna na siyang nagpaalam na aalis dahil ang palusot niya ay may bibilhin lang siya at para hindi sila makahalata na sila ni Rain na magkasama. 30 minutes after nung umalis siya, saka naman umalis si Rain sa mansyon. Kaya ang resulta ay nagantay siya dito ng matagal. Hi, beautiful! Malambing itong bati sa kanya na makalapit. I'm sorry, hindi agad ako nakaalis kanina sa mansyon eh. Nako, ayos lang po yan, sir. I told you, you should stop calling me sir when we're outside. Sa bahay mo lang ako tatawagin ng ganyan. Kapag tayo lang, you can call me by my name. Nahihiya siyang tumangutango. Kahit na makailang beses nang naglapat ang labi nilang dalawa, ay hindi pa rin talaga siya sanay sa closeness nilang dalawa at nagwawala pa rin ang tibok ng puso niya. Hindi pa rin talaga siya sanay sa pakikitungo ni Rain sa kanya ngayon. You look gorgeous, by the way. Pahabol pa ni Rain, na dahilan para mas lalo siyang pinumulahan. Pinasadahan niya rin ito ng tingin. Sobrang gwapo nito sa suot na simpleng t-shirt at jeans. Bagay na bagay dito. Fina, sabihin mo lang kung gusto mo na akong hubaran at kainin. Sa hotel na lang natin itutuloy ang date na to. Nang aasar pa na sabi ni Rain na mapansin itong mga titig niya.
Mas lalo naman siyang pinumulahan dahil sa sinabi nito. Sumama rin ang tingin niya sa binata habang ang ngiti nito ay mas lalo lang lumaki. Alika na nga. Para matago niyang pamumula ng kanyang pisngi ay nauna na siyang maglakad. Kaagad naman itong sumunod sa kanya at bigla nitong hinawakan ng kanyang kamay. Gulat niya itong tiningnan at ang kanyang mga mata ay bahagya pang nanlalaki. Ngumiti naman si Rain. Iyong ngiti na para bang nag-a-assure na okay lang yon. Don't worry, wala namang ibang tao. Tumingin-tingin pa siya sa paligid nila at wala ngang ibang tao sa dinadaanan nila. Kaya hinayaan niya itong hawakan ng kamay niya. Isa rin sa napansin niya mula nung naging close silang dalawa ni Rain at mula nung pag-amin nito sa kanya ay ang pagiging touchy nito. Maliban sa pagiging malandi nito, isa yon sa pinaka napansin niya. Para bang kung pwede lang silang mag-holding hands tuwing nasa mansyon sila ay ginawa na nila. Fina, look at that! Rain said, pointing to a stingray. Tila nauunawaan ng stingray na ito ang tinutukoy ni Rain dahil lumapit ito sa salamin na para bang nakangiti. It's so cute! It really looks like you! So adorable! Fina couldn't help but laugh at the adorable stingray, which seemed to be trying to get their attention. Nagpakitang gilas pa ito sa paglangoy at para talaga ito nakangiti. Fina, picture kita, dali! Pumunta siya sa harap habang inilabas naman ni Rain ang cellphone nito mula sa bulsa at saka naganda na ito at nakunan siya ng litrato. Smile ka, babe! Sabi nito na sinunod naman niya sabay click nito ng camera. Nawaki naman! Hindi naman alam ni Fina kung ilang picture ang kinuha nito. Basta click lang ito ng click. You're so cute, Fina. You really look like that stingray. Tumatawa pang sabi ni Rain habang nakatingin sa litrato niya nakuha nito. Sinuzoom pa na ito iyon para mas matitigan ng mabuti. Alam ko rin kung sinong kamukha mo dito, sabi naman ni Fina sabay hawak sa kamay ni Rain. Nag-angat ito ng tingin sa kanya at ngumiti. Really? Is it the starfish? Paano mo naman nasabi na starfish ang kamukha mo sa dami ng hayop na nandito? Kasi I'm the star of your life. Sabay kindat nito sa kanya. Inirapan niya ang binata na para bang sandali niya nakalimutan kung sino ang kaharap at pinigilan niya rin ang kanyang pagngiti. Halika, ipapakita ko sa iyo kung alin ang kamukha mo dito. Hawak-hawak niya ang kamay nito at nagpatianod naman ito sa kanya. Huminto sila sa isang seahorse. Yan! Yan ang kamukha mo! Sabay turo niya pa sa seahorse. Rain's face couldn't believe it. He also pouted while Fina laughed at him. Para namang alam ng seahorse na kamukha nito si Rain at lumapit din ito sa glass. Kita mo na, lumalapit siya sa'yo. Palibhasa, kamukha mo siya. Iniisip niya siguro na ikaw ang nawawalang tatay niya. Sabay tawa niya ng malakas. Fina also took photos of him with the seahorse, and she was holding back her laugh because he was pouting cutely in every photo, and sometimes he was copying the seahorse. Come with me, Fina. Paglipas ng ilang sandali, ayon ang sinabi ni Rain. Anong gagawin natin? Gulat niyang tanong kay Rain as his hand closed around her. A jolt of surprise ran through her. They walked through the aquarium to an area where there were no other people around. Then, he pressed her gently against the cool, smooth glass wall of the aquarium, her back arcing slightly as her eyes widened in astonishment. Rain, baka may makakita. Don't worry. Wala namang ibang tao, sabi nito. Just let me do this. Hindi niya nagawa pang makapag-react nang bigla siya nitong sunggaban ng halik. Ipinikit niya na lamang ang kanyang mga mata at gumante sa mainit nitong halik. Nang may dumating na tao, agad itong lumayo sa kanya. Pareho silang nagkunwari na tumitingin sa paligid. Si Rain ay nagkakamot pa sa ulo at napapatikim. Ngunit hindi sila nakontento sa halik na yon. Pareho silang nabitin at the same time ay na-excite dahil muntik na silang mahuli. Dumiretso sila sa isang hotel at noong araw ng iyon ay walang pag-aalinlangan na ibinigay ni Fina ang sarili niya kay Rain. Walang pag-aalinlangan
na sinuko niya dito ang kanyang pagiging berhen. Ang hindi alam ng dalawa ay may mga matang laging nakasunod sa kanila saan man sila pumunta. Kahit anong gawin nila ay laging may mga matang nakabantay sa kanilang kilos. At hindi nito gusto ang nakikita. Hindi magugustuhan ni Doña Ami na magkakamabutihan ng dalawa dahil ang nasa isip ni Doña Ami, kung sakali man na magpasya si Rain na ikasal kay Fina, ay wala siyang makukuha na kahit kaunting kayamanan mula sa asawa niyang si Lucien. Paano nagkaroon siya ng ganitong singsing? Ang hindi makapaniwala na tanong ni Doña Ami sa sarili nang makita ang isang mamahaling singsing sa mga gamit ni Fina. Hindi siya maaaring magkamali ng tingin. Batid ni Doña Ami na ang singsing na ito ay para lamang sa mga maharlikang pamilya, sa isang royal member. Pero paano ang isang hamak na kasambahay ay nagkaroon ng ganitong klaseng singsing? Ano pong meron sa singsing na yan, madam? Tanong naman ng personal assistant ni Doña Amy na siya namang nakaabang sa pinto ng silid dahil baka may dumating at may makakita sa kanila. Ang singsing na tong isa sa pinakamahal na singsing sa buong mundo. Bilyon-bilyon ang halaga ng singsing na to. Saad ni Doña Ami na nagniningning ang mga mata habang nakatingin sa hawak na ring. Po? Gulat naman na saad ng personal assistant niya. Kung gano'n, paano po nagkaroon ng ganyang kamahal na singsing si Fina? Isa lang naman siyang kasambahay. Iyon nga rin ang pinagtataka ko. Sambit ni Doña Ami. Paano ang isang hamak na kasambahay na katulad niya ay nagkaroon ng ganito kamahal na singsing? Na tanging mga prinsesa lamang o di kaya ay mga miyembro ng isang maharlikang pamilya ang maaaring magmay-ari nito. Napalunok ang personal assistant ni Doña Ami dahil sa iniisip. Hindi po kaya isa siyang mayaman at nagpapanggap lang na mahirap? Imposible. Gustong matawa ni Doña Ami sa sinabi ng kanyang assistant. Isa lamang siyang hamak na kasambahay. Isang dukha na kahit kailan na hindi makaka-afford ng ganitong kamahal na singsing. Kaya ang maaaring dahilan lang kung bakit meron siya nito ay ninakaw niya mula sa dati niyang amo. Nang dahil sa iniisip ay napangiti si Doña Ami. Dahil sa kanyang nadiskubre ay mas lalo lang siyang nagkaroon ng dahilan at plano para mawala na sa landas niya ang babaeng iyon. Nang sa ganon ay hindi pa magkaroon ng kasintahan ng stepson niya na maaaring maging dahilan para mawalan siya ng yaman at hindi niya makuha iyon mula sa asawa niya. At ang lahat ng plano na nasa isip niya ay isasagawa niya sa araw mismo ng family reunion sa Valdemar Mansion next week. Sumapit ang araw ng family event at ang lahat sa mansyon ay abala sa pag-aayos dahil sa maraming mga bisita ang darating. Sa ngayon ay napakaganda ng design sa backyard kung saan dito gaganapin ang event. Ayon sa ibang mga kasambahay ay may kamag-anak ng dalawang pamilya ang darating at mga malalapit nilang kaibigan. Sir, ano po bang ginagawa ninyo? Gulat na sabit ni Fina nang biglang hilahin siya ni Rain at dinala sa madilim at tagong lugar na kung saan ay walang masyadong makakapansin sa kanila. Kahit na madilim at hindi niya masyadong maaninag ang mukha ni Rain, ay alam niya na nakangiti ito ngayon sa kanya. Well, I couldn't help but notice how gorgeous you look right now. Malambing na sabi ni Rain, sabay pumulupot ang braso nito sa kanyang bewang. Mahina naman siyang natawa. Talaga? Pero hindi naman ako masyadong nag-ayos ngayong araw. Maybe you just looked so gorgeous naturally? Ang mahaba niyang buhok ay naka-braid na para bang korona at katulad ng ibang mga kasambahay na nakasuot ng mga uniforme na may apron na parang dress ang style ay ganun din ang suot niya, ngunit tulad ng mga sinabi ni Rain ay angat sa lahat ang ganda niya. Para bang may dala siyang spotlight kaya makaagaw pansin siya. Masyadong malambing si Rain sa kanya ngayong gabing to. Niyayakap siya nito at humahalik pa ito sa balikat niya at inamoy-amoy siya. Hindi niya naman mapigilan ang hindi mapahagikik dahil nakikiliti siya sa ginagawa nito. Ano ba? Nakikiliti ako. Natatawa na sabi niya sa binata. Mababa lamang ang tono ng boses niya dahil ayaw niya naman na may ibang makarinig sa kanila. But I want to be alone with you. Malambing pa rin na bulong sa kanya ni Rain bago pinatakan ng halik ang kanyang balikat.
May trabaho pa ako, sir. Nauutal naman na sabi niya. Para bang nangihina ang katawan niya dahil sa ginagawa nito. Yeah, and I have to face them all. Sabay nagbuntong hininga ito na para bang labag sa loob nito ang gagawin. It sucks. Mahina siyang natawa. May time pa naman pamaya pagkatapos ng party, di ba? Right. Pero ayaw pa rin itong lumayo sa kanya. But let me stay like this for 5 minutes. I need to gain strength before facing them all. Bakit ba kailangan mong mag-ipon ng lakas para makaharap sila? Di ba mga pinsan at relatives mo naman sila? Tanong niya pero hinayaan niya pa rin ito na manatili sa ganoong posisyon. Yes, pero for sure kukulitin na naman nila ako tungkol sa pagpapakasal. Napakunot naman ang noon ni Fina habang ang kanyang kamay ay hinahagod ang likod nito. Gusto nila na magpakasal ka? Yes. Para raw ako nang mamahala sa kumpanya ng aking ama. Nagbuntong hininga naman si Rain. It's what my father wants. Kailangan ko munang ikasal bago niya ibigay sa akin ang kumpanya. Mas lalong nalukot ang kanyang noo dahil sa sinabi ni Rain. Hinayaan niya ito na manatili sa ganoong posisyon hanggang sa makapag-ipon na ito ng lakas para makihalubilo sa mga relatives nito. Nang biglang may dumaan na isang waitress kung nasaan sila, ay agad na napalayo si Rain sa kanya. At bumilis naman ang tibok ng puso ni Fina dahil sa nerbiyos na baka'y makita sila nito. Mabuti na lang at hindi naman ito lumingon kung nasaan sila at tuloy-tuloy lang sa paglakad. Sa tingin ko'y kailangan ko nang bumalik sa trabaho ko. Sabi ni Fina sa binata na batid niyang nagulat din. Yeah, sagot ni Rain. I'll see you later. Kahit na alam niyang hindi nakikita ni Rain dahil sa madilim kung nasaan sila ay ngumiti siya. Tumingkayad at nagnakaw siya ng mabilis na halik sa pisngi nito. Hindi na siya naghintay sa kung ano mang sasabihin ni Rain dahil sa nahiya siya sa ginawa niya. Umalis kaagad siya sa harapan nito at bumalik na sa trabaho niya. Saan ka galing, Fina? Nagtatakang tanong naman sa kanya ni Cordelia. Ha? Nagbanyo lang ako. Hindi ko kasi talaga natiis eh. Palusot niya. Ako nang bahala dyan. Saka lumapit siya dito at kinuha ang dala. Nagtataka man ay binigay iyon sa kanya ni Cordelia at hinayaan na lang siyang magdala sa table. Habang nag-aayos siya ng mga drinks ay dama ni Fina na may mga matang nakatingin sa kanya. Nagangat siya ng ulo at hinanap kung sino ang tumititig sa kanya. At agad niyang nahuli ang mata ni Rain. Ngumiti ito sa kanya sabay kindat. Pinamulahan naman siya dahil sa ginawa nito. Ilang sandali pa ay nagsidatingan ng relatives ni Rain at lahat sila ay masaya na nag-uusap. Kitang-kita niya naman kung paanong pilit nang umingiti si Rain sa mga relatives nito na lumalapit para makipag-usap dito. At kapag masyado nang nakukulitan si Rain sa mga ito, ay lihim itong sumusulyap sa kanya na para bang humihingi ng tulong sa kanya. Nginingitian niya naman ito at sinisenyasan na ngumiti na lang sa mga nakakausap nito na sinusunod naman ng binata. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsasaya ay bigla na lang nagwala si Doña Ami dahil sa nawawala raw ang kwentas nito. It's worth more than 20 million! Hiyaw ni Doña Ami habang ang mga kasambahay at guards ay abala na sa paghahanap sa kwentas nito. Kailangan mahanap ang kwentas ko na yon. Hindi yun pwedeng mawala sa akin. Calm down, sweetheart, sabi pa ni Don Lucien sa asawa. Baka naman na-misplace mo lang. Hindi. I'm sure nasa kwarto ko lang yun kanina. Then when I was about to wear it, hindi ko na siya nahanap. Maluha-luha pang sabi ni Doña Ami. I'm sure it was there. Hindi ako pwedeng magkamali. Calm down, sweetheart. Pinapakalma pa rin ito ni Don Lucien. Mahahanap din natin yon. No! Malakas ang boses ni Doña Ami at talaga nagwawala ito. Gusto ko na yung isuot ngayon. Binili ko ang kwintas na yon para sa araw na to. Kailangan nilang mahanap yon. I'm sure, hindi ko lang yun basta na-misplace. Hindi ko basta-bastang i-misplace ang ganong kahalagang kwintas. Unless... Biglang natigilan si Doña Ami. Unless someone stole it. Napasinghap ang ibang mga tao dahil sa sinabi nito. Habang si Fina naman ay nag-isip.
kung sino ang maaaring kumuha ng kwintas ng Donya. Kanina ay siyang nagdinis sa loob ng kwarto ni Doña Ami dahil iyon ang utos nito sa kanya, subalit wala naman siyang napansin na kwintas doon. Sino nagdinis sa kwarto ko kanina? Tanong ni Doña Ami. At ang lahat ng mata ng mga kasambahay ay lumipat kay Fina. Hindi na kailangan tawagin ni Doña Ami ang kanyang pangalan dahil agad siyang pumunta sa harapan at ang lahat ng mga taong naroon ay nakatingin sa kanya. Lumapit si Rain sa tabi ng ama na may pagtataka sa itsura at para bang gusto na siyang ilayo mula sa mata ng mga taong naroon. Ikaw ang huling naglinis sa kwarto ko? Tanong ni Doña Ami sa kanya. Marahan siyang tumango. Opo, ma'am. Ako nga po. Ikaw ba'y nagnakaw sa kwintas ko? Diretsahang tanong nito. Hindi po. Tapat niyang sumagot. Hindi ko po magagawa na magnakaw. Oh, really? Hindi naman naniniwala ang Donya. Knowing your kinds, alam kong mabilis lang para sa inyong maakit sa ganoong mga mamahaling kwentas. Mariin siyang napalunok. Pero hindi ko po talaga magagawa na magnakaw. I don't believe you. Mom, aren't you being too much? Saway ni Rain sa madrasta. I'm sure hindi si Fina ang nagnakaw sa kwentas niyo. Hindi niyo magagawang bagay na yon. Pinagtatanggol mo lang siya ngayon dahil hindi mo pa siya kilala. Hindi maaaring magkamali ang kutob ko. I'm sure na siyang nagnakaw sa kwentas ko. Pinalapit ni Doña Ami ang mga bodyguard nito na agad na lumapit sa kanya. Siya, kapkapan yung babae na yan at hanapin niyo sa mga gamit niyang kwentas ko. Sinubukan pa ni Rain na pigilan ng mga bodyguard ng madrasta nito na kinapkapan siya at hinahagod ang kanyang katawan, subalit pinigilan nito ng madrasta at ng ama nito. Maluha-luha na si Fina habang patuloy sa pagkapa ang mga bodyguard sa kanya. Hanggang sa may isa sa mga bodyguard na nagsalita. Madam Ami! Tumakbo ang bodyguard palapit sa kanila. Nahanap ko na po ang kwintas niyo. Sabay abot nito ng kwintas kay Doña Ami. Saan mo ito nahanap? Tanong ng Donya. Tumingin kay Fina ang bodyguard at binalik din agad ang tingin sa Donya bago mariing lumunok. Ang kwintas po na yan ay nahanap ko sa mga gamit ni Miss Fina. Napasingap ang lahat sa sinabi ng lalaki. Maging si Fina ay nagulat at pakiramdam niya ay nanghihina ang tuhod niya. Paano napunta ang kwintas na yun sa mga gamit niya? See? Wika ng Donya. Sinasabi ko na sa inyo, magnanakaw ang babaeng yan. Hindi, nagkakamali lang kayo. Tuluyan ang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko ninakaw ang kwintas. Kahit kailan ay hindi ko magagawa ang bagay na yan. Talagang itatanggi mo pang totoo kahit na huling-huli ka na ikaw na ngang nagnakaw sa kwintas ko. Pagalit na sabi ng Donya. Sabay dinuro siya at nangahamak na muli nagsalita. Alam mo, ang mga kagaya mo ay dapat na mabulok sa kulungan. Magnanakaw ka. Mas lalo pang dumami ang luha sa kanyang mga mata. Puno ng panghuhusga ang mata ng lahat ng mga taong naririto. Ang iba ay nagbubulungan at ang iba naman ay napapailing sa kanya dahil sa nangyari. Bakit ba pinagbibintangan niyo agad siya? Kahit pa wala naman talaga kayong katibayan na siyang nagnakaw sa kwintas niyo. Pagtatanggol naman sa kanya ni Rain. Pumunta rin ito sa tabi niya at nilagay ang kamay sa kanyang balikat para alalayan siya dahil alam nito na nawala na siya ng lakas dahil sa bintang sa kanya ng madrasa nito. Wala siyang kasalanan. And I'm sure na hindi magagawa ni Fina na magnakaw sa inyo, Mom. Kilala ko siya. Hindi niya magagawa ang bagay na yon. At bakit ba pinagtatanggol mo pa rin siya kahit na napatunayan naman na siya ngang nagnakaw sa kwintas ko? Nakikita mo bang suot niyang singsing na yan? Itinuro ng Donya ang suot niyang singsing. Mamahalin yan. Ang presyo ng singsing na yan ay lagpas pa sa 2 bilyon ang halaga. At ang isang hamak na katulad niya hindi makakabili ng singsing na may ganyang kalaking halaga. Kaya sigurado ako na maging ang singsing ay ninakaw niya rin mula sa dati niyang amo.
Nagtatanong ang mga mata ng mga taong naroon. Ang iba ay nakatingin sa suot niyang singsing na hindi naman niya ninakaw kundi ay bigay lang yun sa kanya ng mga magulang niya. Mahalaga para kay Fina ang singsing kaya kahit saan siya pumunta ay gusto niyang lagi lang nitong nasa kanya. Ayon kasi sa kanyang ina ay binigay pa ito sa kanila noon ng mga magulang ng kanyang ama kaya pakiramdam ni Fina kapag malapit sa kanyang singsing ay para bang nasa malapit din sa kanya ang kanyang mga magulang. Ngunit aaminin ni Fina na wala siyang ideya sa halaga ng singsing niya dahil hindi naman mahalaga sa kanya kung magkano ang singsing at ang mas mahalaga sa kanya ay ang memories nito sa mga magulang niya. Magnanakaw ang babaeng yan, bintang pa sa kanya ni Doña Ami. Isa lamang siyang hindi hamak na dukha, kaya hindi niya afford ang ganyang singsing. Unless she's a member of a royal family, which is so impossible to happen. So I'm pretty sure siya rin ang nagnakaw sa kwentas ko. Gusto niyang itanggi ang bintang ito sa kanya. Gusto niyang linawin na hindi niya ninakaw ang kwentas nito, ngunit biglang sumagi sa isip niya na ang posibilidad kung sakaling patuloy niyang itatanggi na siyang nagnakaw, marami ang mga tao ang magtatangka sa buhay nila at hindi maaaring malaman ng mga tao na yon na buhay siya. Na nagawa niyang makaligtas sa plane crash at higit sa lahat ay hindi nila pwedeng malaman na may kapatid pa siya dahil alam niya na mas lalong malalagay sa panganib ang buhay ng kapatid niya at iyon ang pinakaayaw niyang mangyari. Hindi pwedeng malagay sa panganib ang kapatid niya. Si Sandria na lamang ang tanging meron siya. Kung mawawala pa sa kanya ang kapatid niya ay hindi niya alam kung ano pa ang gagawin niya. Kaya naman kahit na mahirap sa kanya ang gagawin niya na ito ay dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ng Donya at inako ang kasalanan na hindi niya naman talaga ginawa. Tama po kayo. Ako pong nagnakaw sa kwentas niyo. Pag-amin ni Fina na nagpatigil sa lahat. Maging si Ray na hawak ang isang kamay niya habang siya'y nakaluhod ay hindi nakagalaw at dahan-dahan din na binitawan nito ang kanyang kamay. Maging ang singsing kong to'y ninakaw ko lang din. Ninakaw ko ito mula sa dati kong amo. Tumingala si Fina. Puno ng luha ang kanyang mga mata na sinalubong niya ng tingin si Doña Ami. Napatigil pa din sa bigla niyang pag-amin. Ninakaw ko po ang kwentas niyo dahil nagagandahan ako. Patawarin niyo po ako kung nagawa ko ang bagay na yan. Hiyang-hiya si Fina. At hindi niya magawa na tingnan si Ray na batid niya na disappoint sa kanya. Dahil matapos siya nitong ipagtanggol, bigla niyang aaminin na siyang kumuha sa kwentas. Nakayuko lamang siya habang patuloy sa pagbuhos ng luha sa kanyang mga mata. Kahit pa noong pinadakip siya ni Doña Ami sa mga bodyguard nito at pinadala siya sa presinto para ikulong ay hindi niya tiningnan si Rain. Kahit isang beses na paglingon ay hindi niya ginawa. I'm sorry, Rain. I don't want to hurt and disappoint you pero hindi ko pwedeng ilagay sa panganib ang buhay namin ng kapatid ko. Si Sandria na lang ang meron ako. Kung talagang naniniwala ka na hindi ako nagnakaw sa kwentas ng mommy mo, sana gumawa ka ng paraan para mapatunayan yan. Iyon sana ang mga katagang gustong sabihin ni Fina. Ngunit wala siyang lakas para gawin kung kaya naman ang lahat ng yon ay nanatili na lang sa kanyang isip. Umaasa siya na sana ay marinig pa rin yon ni Rain kahit pa alam niya na imposibleng mangyari. Sa loob ng madilim na kulungan, mag-isa siyang nasa loob at walang tigil sa buhos ang kanyang luha. Mabilis siyang nakulong sa utos ni Doña Ami at hanggang ngayon ay hindi pa rin maalis sa isip niya ang lahat ng mga nangyari kanina. Hanggang ngayon ay ramdam niya pa rin ang naniliit na tingin sa kanya ng mga tao. Habang nasa loob siya ng kulungan ay napakadaming katanungan ang sumasagi sa isip niya ngayon. Hindi niya na alam kung ano pang mangyayari sa kanya. Hindi niya alam kung makakalaya pa ba siya o kung makakasama pa niya ang kapatid niya. At mas lalo siyang dinudurog ng mga katanungan na yon sa isip niya. Mas lalo lang siyang nahihirapan. Mas lalo siyang nasasaktan. Hindi na rin alam ni Fina kung bakit kailangan na mangyari ang lahat ng ito sa kanya. Naging mabait naman siya at hindi siya naging masamang tao. Ngunit sa dami ng kamalasan na nangyayari sa buhay niya, ang pakiramdam niya ay sobrang dami ng mga maling nagawa niya para mangyari ang lahat ng ito sa kanya.
Hindi naman nakatulog si Fina sa loob ng kulungan. Iyak lang siya ng iyak at iba pa sa mga pulis na nagbabantay ay naaawa na rin sa kanya, ngunit wala naman silang ibang magagawa para tulungan siya dahil sila ang mapapahama kung tutulungan nila ang kawawang dalaga sa loob. Kahit na sobrang awang-awa sila ay hinayaan lang nila ang babae sa loob. Lady Fina Formosus? Kaagad na nag-angat ang ulo ni Fina nang marinig niyang boses ng isang babae na binanggit ang buo niyang pangalan. Isang babae na nakasuot ng uniforme na pangpulis ang kanyang nakita. Nanlalaki ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya dahil sa gulat. Kaagad naman na napatayo si Fina at lumapit sa rehas. "Paano niyo po ako nakilala?" Gulat niyang tanong. Isa po ako sa mga tinulungan ng mga magulang mo, Lady Fina. Ang aking mga magulang ay nanilbihan sa kanila. Paliwanag ng babaeng pulis. "Bakit po kayo nakakulong dito, Lady Fina? Ano pong nangyari?" "Dahil sa pagnanakaw," malungkot niyang sabi. "Hindi ko naman talaga ninakaw yung kwenta, sadyang napagbintangan lang ako." Dagdag niya pa para malinawan ito sa nangyari. "Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayong makalaya dito." "Ha?" Anas na nabigla sa sinabi nito. "Tutulungan mo ako makalaya dito?" "Oo. Naniniwala ako na wala kang kasalanan. At isa pa, matagal ka na rin hinahanap ng aking mga magulang na siyang nagsilbi noon sa mga magulang mo. Ibinilin din kayo ng kapatid mo sa mga magulang ko." Paliwanag pa nito. Wala namang iba nakakaalam na may kapatid siya. Iyon ang alam ni Fina dahil sa tinago talaga ng mga magulang niya ang kapatid niya sa publiko nang sa ganon ay hindi ito malagay sa panganib. Kung kaya naman ang sabihin ng babae ang tungkol sa kanila ng kapatid niya ay naniniwala siya sa sinabi nito. Pinagkatiwalaan niya ito. Hinayaan niya ang policewoman na nagpakilalang si Lovely na tulungan siya makalaya at hindi nga siya nagkamali na pinagkatiwalaan niya ito dahil hindi siya nito binigo. Mabilis itong nilinis ang pangalan niya at nakalaya siya. Dinala siya ni Lovely kung saan ang mga magulang nito na dati raw naninilbihan sa mga magulang niya at sobrang tuwang-tuwa ang mga ito na makita siya. "May sorpresa kami sa'yo, Fina," sabi sa kanya ng ina ni Lovely. May ngiti sa mga labi nito. "Ano ho yun?" Nagtataka niyang tanong. Maging ang ama ni Lovely ay nakangiti rin sa kanya. Sabay ang dalawa na lumingon sa kanilang likuran kung kaya'y napatingin din doon si Fina at agad na nagunahan sa pagtulo ang luha sa kanyang mga mata nang makita kung sino ang kasama ni Lovely na pumasok sa loob. "Mommy? Daddy?" Ang naisatinig niya at hindi siya makagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Ngumiti ang dalawa. Hindi pa rin siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan kahit pa nung lumapit sa kanyang mga magulang niya at mahigpit siyang niyakap. Iyak lang siya ng iyak habang nasa bisig niya ang mga ito. Hindi siya makapaniwala na yakap niya ngayon ang kanyang mga magulang, na akala niya ay hindi nakawang makaligtas mula sa nangyaring plane crash. "Mommy! Daddy!" Napahikbi pa siya ng malakas. Inabot niya ang mukha ng magulang niya nang kumala sila sa yakap at marahan niya itong hinaplos. "Buhay po kayo!" Pakiramdam ni Fina ay nananaginip lang siya ngayon. Hindi siya makapaniwala na nasa harap niya ng mga magulang niya, ngunit tunay nga na may Diyos. Isang himala raw na maituturing na nakaligtas sa mga magulang niya. Katulad niya ay hindi raw lubos akalain ng mga ito na nakaligtas sila noong bumagsak ang eroplano sa dagat. Nung nangyari yon ay si Fina lang nakaligtas dahil nakaparachute at nakatalon mula sa salipawpaw, habang ang mga magulang naman niya ay kasama sa pagbagsak ng eroplano, pero niligtas daw sila ng pagtitiwala nila sa Diyos. Niligtas sila ng mga dasal nila. Hindi hinayaan ng Diyos na maiwan silang dalawa ng kapatid niya para patuloy na magdusa. Ibinalik ng Diyos ang magulang niya sa kanila ng kapatid niya at wala na siyang mahihiling pa. Ayon sa mga magulang niya, matapos ang nangyaring aksidente, nagtago sila dahil sa marami ngang mga nais patayin sila. Nung malaman daw ng mga ito na nakaligtas siya, ay kasama niya ng bunso niyang kapatid ay naging kampante sila.
Ngunit dahil nga sa nagtagurin si Fina mula sa mga taong gusto silang saktan at patayin, ay hindi agad siya natagpuan ng mga ito. Matagal na hinanap sila ng mga magulang niya at tila tadhana na mismo ang kumilos para sa kanila dahil si Lovely, ang pulis na nagbabantay sa selda kung saan siya nakakulong. Matapos niyang mahanap ang magulang niya ay kinuha na rin nilang bunso niyang kapatid mula sa mga taong nag-aruga sa kanilang dalawa at sobrang laki ng pasasalamat ng mga magulang niya sa mag-asawa na siya nag-aruga sa kanila ng kapatid niya at nangako ang mga ito na pag nakabalik na sila sa dati nilang buhay ay sasama na nila ang mag-asawa nang sa ganon ay hindi na nila kailangang magtrabaho pa sa bukid. At noong sa wakas ay buo na ulit silang pamilya ay nakasiguro ng mga magulang niya na hindi na sila masasaktan ng sinuman ay saka kumilos ang magulang niya para mapanagot kung sino man ang nagnanais na saktan sila. Pinapangako namin sa inyo ng kapatid mo na kahit kailan, hindi na ulit tayo maghihiwalay at poprotektahan namin kayo sa abot ng aming makakaya. Yun ang pangako ng ama sa kanilang pamilya matapos unti-unting maresolba ang mga problema nila. Pinapangako ko rin po na kahit anong mangyari, ay mananatili kami sa tabi ninyo at magiging malakas ako para matulungan ko kayo na maprotektahan ang ating pamilya. Iyon din ang ipinangako ni Fina sa magulang at kapatid niya. Mahal na mahal ko po kayo. Kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa inyo. Sabi naman ng ina, bago sila nagyakapan bilang isang pamilya. Bagaman masaya si Fina lalo na nung mapanagot ng magulang niya kung sino ang nasa likod sa pagtatangka sa mga buhay nila, ay hindi niya rin maiwasan ng hindi makaramdam ng lungkot dahil hindi maalis-alis sa isip niya si Rain. 2 buwan nang lumipas mula noon at hanggang ngayon ay wala siyang balita tungkol kay Rain. Sa loob ng 2 buwan noon ay hindi maalis sa isip niya si Rain. Gabi-gabi ay palagi niya itong naiisip na minsan ay nagtatanong na rin sa kanya kung iniisip din kaya siya nito. May problema ba, anak? Tanong sa kanya ng kanyang ina na makita siya ng magulang niya na tila malalim ang iniisip habang nasa veranda at nakatanaw sa malayo. Ngumiti at iling na lang si Fina sa kanyang magulang. Wala po. Lumapit ang mga ito sa kanya at hinaplos ang kanyang likod. Nagsalita ang kanyang ina sa mababang boses. Anak, kung may problema ka, sabihin mo lang sa amin ng ama mo at pinapangako ko na tutulungan ka namin. Binalik niya ang tingin sa malayo. Nag-aalangan pa siya nung magtanong siya. Kasi po may isang taong hindi maalis-alis sa isip ko. Araw-araw ko siyang iniisip pero hindi po ako sigurado kung iniisip niya rin po ako. Sino ang taong to? Ang anak ba ng mga Valdemar? Gulat siya nang patingin sa kanyang ama dahil sa tanong nito. Paano niyo po nalaman, Dad? Gusto namin na makilala ang lahat ng mga taong tumulong sa inyo ng kapatid mo nung hindi pa namin kayo nakakasama at nalaman namin ang tungkol sa inyo ni Rain. Sila Rita. Sila mismo ang nagsabi sa amin nung pumunta noon sa bahay nila Genova para makita ka. Kung kaya base sa sinasabi mo ngayon, ay siya agad ang una kong naisip. Paliwanag naman ng kanyang ama. Marahan naman siyang tumango. Siya nga po, Dad. Kung gano'n ay, umiibig ka ba sa kanya? Nagbaba siya ng tingin sa kanyang palad. Kingagat niya rin ang ibaba niyang labi at saka marahan siyang tumango. Opo. Ngunit hindi ka maaaring umibig sa kanya, Fina. Wika ng kanyang ina kaya nag-angat siya ng tingin dito. Hindi dahil sa ayaw namin sa kanya pero dahil hindi na siya malaya para ibigin mo. Po, ikakalsal na si Rain Valdemar sa susunod na linggo. Ikakasal na siya sa pamangkin mismo ng stepmother niya. Nalaman ko ito nung pinahanap namin ng ama mo ang mga tao na tumulong sa inyo ng kapatid mo. 2 araw mula nung pinakulong ka ng stepmother niya ay ang engagement party naman ng dalawa. Sinabi sa kanya ng ina na naging kaibigan ng pamilya nila ang mga Valdemar at ang mansyon na tinitirhan ng mga ito ay ang mansyon na ang lolo at lola niya mismo ang nagbigay sa ama ni Don Lucien bilang regalo noong kaarawan nito.
Subalit nang mamatay ang lolo at lola niya, ay hindi rin naging malapit ang magulang niya sa mga Valdemar. Masyado ring pribado ang buhay ng mga magulang niya na maging si na Don Lucien ay hindi siya kilala dahil sa maging siya ay tinago rin ng mga magulang niya noon sa publiko. At ang higit pang mas masakit sa ibinunyag ng kanyang ina ay ang sinabi nito na ikakasal na si Rain sa pamangkin mismo ng stepmother nito. Ang buong akala ni Fina ay hinahanap rin siya ni Rain. Aaminin niya na umasa siya na baka iniisip din siya nito, pero nagkamali lang pala siya ng akala. Baliwala lang pala siya para kay Rain at nakahanap na agad ito ng babaeng pakakasalan. Ang nangyari sa kanila ay baliwala lang para dito. I'm sorry, anak ko. Pakiusap ni Fina sa kanyang tiyan. Sa magiging anak nila ni Rain. Ikakasal na ang daddy mo. Hindi niya malalaman ang tungkol sa'yo. I'm sorry kung lalaki ka na walang ama. Patawarin mo si mommy. 2 buwan na siyang buntis. 2 weeks ago lang wala nang malaman niya na siya ay nagdadalang tao at ngayon nga na maayos na ulit ang lahat ay plano sana ni Fina na balikan si Rain para sabihin dito ang tungkol sa pagdadalang tao niya. Excited pa naman sana siya na ipagtapat kay Rain ang tungkol sa pagbubuntis niya dahil sa isip niya ay magiging masaya rin ito katulad niya. Ngunit nawasak ang pag-asa at pangarap niyang yon nang malaman niya na ikakasal na pala si Rain. Kahit wala ang ama ng anak mo, pangako namin sa'yo ng mommy mo na bibigyan natin ng maayos na buhay ang magiging apo namin. Hindi niya kailangan ng ama dahil magiging maayos siya na tayo lang. Lahat ng mga kailangan niya ibibigay natin sa kanya. Pangako sa kanya ng kanyang ama at saka inabot ang kanyang muka at pinunasan ng luha. Kaya huwag ka nang umiyak, ha? Nandito lang kami ng mommy mo para sa'yo. Kahit ano pang mangyari. Niyakap niya ng sobrang higpit ang magulang habang paulit-ulit siya nagpapasalamat sa kanila. Sumapit ang araw na nakatakdang pagpapakasal ni Rain at ni Lily, ang pamangkin ng stepmother ni Rain. At kahit na masakit para kay Fina ay pinili niya na pumunta sa simbahan kung saan gaganapin ang kasal ng dalawa dahil gusto niyang makita si Rain. Gusto niya itong masilayan bago ito ikasal. Nangako rin siya sa kanyang sarili na pagkatapos ng araw na to ay kakalimutan niya na si Rain. Hindi niya na ulit iisipin at gagawin niya ang lahat para mabigyan ng maayos na buhay ang magiging anak nila. Nandito siya ngayon sa labas ng simbahan kung saan nagaganap ang kasal nila Rain. May gate ang simbahan na ito at nasa labas lang siya dahil ayaw niyang pumasok sa loob. Nakatanaw lang siya at umaasa na lalabas si Rain para masilayan niya ito kahit na sandali. Maraming mga nakaparadang sasakyan sa labas at marami rin ng mga tao na halatang masaya para sa ikakasal. Sa lahat ng mga taong nandito ay para bang siya lang ang hindi masaya at may luha pa na pumatak mula sa mata niya. Ilang minuto siyang nakatayo sa tapat ng gate ng simbahan. Tirik na tirik ang araw at nasa gitna siya nakatanaw sa loob, umaasa na sa huling pagkakataon ay masilayan niya ang lalaking mahal. Pero lumipas ang ilang minuto, tumunog na ang kampana, hudyat na nagsimula ng kasal. Ang mga tao sa labas ay nagsipasok na sa loob at unti-unti na rin siyang nawawala ng pag-asa na masilayan man lamang si Rain. Habang tumatagal siyang nanatili doon ay mas lalo siyang nasasaktan. Mas lalong dumadami ang luha niya at mas lalo lang nananinikip ang dibdib niya. Kaya bago pa man siya mawala ng lakas, nagbitaw na siya ng salita. Sana maging masaya kayong dalawa. Mahal ko. Bago siya tumalikod at nagsimula na maglakad. Ngunit bigla siya napatigil nang may marinig siyang mga ingay ng tao. Lumingon ulit siya at bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita niya si Rain. Nakasuot ito ng itim na suit at tumatakbo ito. Sa sarili nitong kasal ay tumakbo ito. Fina! Fina, is that you? Malakas nitong tawag ang pangalan niya nang makita siya habang hindi siya halos makakilos sa kinatatayuan niya dahil sa gulat. Fina! Ikaw nga yan! Hanggang sa makalapit si Rain sa malaking gate ng simbahan, ay nananatiling hindi siya nakakilos. Rain? Banggit niya sa pangalan nito. Ang uri ng tingin niya, ang tono ng boses niya,
ay punong-puno ng pangungulila para dito. Fina, ikaw nga. Tumakbo palapit sa kanya si Rain. Niyakap siya ng sobrang higpit ni Rain. Oh, I'm so happy that you're here, my love. Mahigpit ang pagkakayakap nito sa kamay at paulit-ulit itong sinasabi kung gaano ito kasaya ngayon na nagbalik na siya. Para bang ayaw na siya nitong pakawala, na para bang sa oras na bitawan siya nito ay maglalaho siya sa harapan nito. Why are you running away, Rain? Naguguluhan niyang tanong nang kumalas na ito sa yakap. To find you. Huh? I don't want to marry my stepmother's niece because I don't love her. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Ikaw ang gusto kong iharap sa altar at sobrang masaya ako na nandito ka na. Masayang masaya ako na nagbalik ka na sa akin. Inabot ni Rain ang kanyang mukha at ikinulong sa mainit itong palad. Puno ng emosyon ang mga mata nito at pareho rin na mabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Ang tagal ko naghintay sa'yo. Masaya ako nandito ka na, mahal ko. Mahal mo rin ako? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumango at ngumiti naman si Rain. Yes, mahal na mahal kita, Fina. At kung may babae man ako na gustong mahalin at makasama habang buhay, ikaw yun, mahal ko. Mas lalo pang dumami ang luha sa kanyang mga mata. Pero this time, dahil yon sa masaya siya. Mahal din kita, Rain. Pareho silang walang pakialam kung ang babae na dapat pakasalan ni Rain ay nakatingin sa kanila. Dahil sa harap mismo ng malaking gate ng simbahan ay naglapat ang kanilang mga labi. At ang lahat ng taong nakakita sa ginawa nila ay napasinghap. Ngunit wala nang nagawa dahil nasaksihan din ng lahat ang tunay nilang pagmamahalang dalawa para sa isa't isa. Hindi na nila napigil ang dalawang pusong nagmamahalan at sa huli ay ang pag-ibig nila sa isa't isang nanaig. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Rain kung bakit hindi agad siya nito natulungan noong araw na pinakulong siya ng stepmother nito at nauunawaan niya kung ano ang naging dahilan. Pumunta ako sa kulungan kung saan kanila dinala. Pero wala ka na roong kinabukasan. Hindi na kita mahanap. Paliwanag ni Rain. Maniwala ka, hinanap kita. Ipinaliwanag din sa kanya ni Rain kung anong dahilan at bakit muntik na itong ikasal sa pamangkin ng stepmother nito. At lahat ng yon ay kagagawa ni Doña Ami. Pinilit ng Doña si Don Lucien na takutin si Rain na pakasalan nito ang pamangkin ng Doña. Kabilang sa mga naging banta nito ay ang pagsasampa ng kaso sa kanya. Ngunit ayon kay Rain kahapon, pinagtapat ng personal assistant ni Doña Ami kung ano ang totoo. Kung pinasadya ni Doña Ami na hindi gumana ang CCTV sa kwarto ng Doña at sa maid's quarters, at kung paanong plinano ng Doña ang lahat. Kabilang na ang paglagay nito ng kwenta sa mga gamit niya para siyang mapagbintangan na nagnakaw. Sa huli ay nilinis ni Fina ang pangalan niya sa pamilya ni Rain at nalaman din ng lahat na siyang panganay na anak ng mahardikang pamilya at ang Valdemar Mansion ay pag-aari pala ng pamilya niya. Nang dahil sa ginawa mo, ay nakulong ang anak ko at nasaktan siya. Hindi ako papayag na hindi mapanagot ang sino man na nanakit sa aming prinsesa. Seryoso na saad ng kanyang ama kay Doña Ami. Kaya, maiintindihan nito ninyo kung bakit hindi madadaan sa sorry ang lahat ng naging kasalanan niyo sa prinsesa. Hindi naman napigilan ng kanyang ama at nagsampa na rin ito ng kaso para kay Doña Ami na naiintindihan naman ni Rain at ng ama nito kaya hindi yun naging hadlang sa pagmamahalan nilang dalawa. Maliban sa nung araw na muli silang nagkita, matapos ang ilang buwan na pagkakahiwalay, ang reaksyon ni Rain nung sabihin nito na magkakaanak na sila ang pinaka hindi makakalimutan ni Fina dahil sa sobrang saya nito at ilang beses pa napatalon at sigaw ng malakas ng dahil sa tuwa. Matapos ang lahat ng yon ay wala nang kahit anong naging hadlang sa pagmamahalan nilang dalawa ni Rain. Maging ang mga nagbabanta sa buhay nila ay nawala na rin dahil sa pagkilos ng kanyang mga magulang para maprotektahan sila. Lahat ay masaya para sa kanila. At ilang buwan na lang mula nun ay kinasal na silang dalawa. I love you so much, my wife. Malambing na sabi sa kanya ni Rain habang ang braso nito ay nakapulupot sa bewang niya. Mahal na mahal ko kayo na magiging anak natin.
mahal na mahal ko rin kayo. Sagot niya bago tumingkayad at ginawaran ng mabilis na halik sa labi ang asawa. Marami man na naging balakid sa pagmamahala nilang dalawa, sa huli ay ang pag-ibig pa rin nila ang nagwagi dahil ang dalawang nakatadhana para sa isa't isa. Ilang beses man paghiwalayin ng mga suliranin, patuloy na mahahanap ang daan, pabalik sa isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ikaw bang nagnakaw sa kwentas ko?